natin i-check. Pagka dito hindi umilaw, ibig sabihin may problema yung linya niya. Yun yan, umilaw na mga kapatid. So ang ibig sabihin lang nun, madumi yung kanyang yung socket dun sa pinaka-sensor na. So ayan mga kapatid, kompleto na yung ilaw niya. Ayan, kompleto na yung kanyang ilaw ng panel. Okay na. Okay, magandang araw mga kapatids, no? So kung mapapansin nyo, yung panel niya ay walang ilaw ang MIL at saka yung oil indicator. So ito yung isosolve natin ngayon mga kapatids, no? So ayan ang ating isosolve, no? So unang-una yung gagawin dito, siyempre i-check nyo muna yung bulb, no? So bubuksan muna natin itong panel para makita natin yung condition ng bulb o kung yung pinaka-socket ba, no? Ayan mga kapatids, no? Bubuksan natin yung pinaka-panel. So kalimitan nito nangyayari yung socket ang nagiging problema o kaya pundi ang pinaka-bulb niya. So ayan yung dapat nating check ng mga kabajads. So ayan, bali 6 na tornilyo to mga kabajads, no? Yung sa panel board. So yan yung bubuksan natin para ma-check natin yung ating bumbilya ba o yung pinaka-socket. So ayan mga kabajads. So ang bumbilya nga pala ng ating indicator halos 1.7 watts lang, no? So mababa ang wattage ng ating bumbilya. So medyo mahirap pumanap ng mga ganong klaseng wattage peanut bulb. So kaya i-check muna natin kung kailangan bang palitan. So ayan mga kabajads, binubuksan ko na yung ating dashboard o ito yung panel board. So ayan, pag-angat natin dito, so huhugutin natin yung mga socket ng tatlong indicator, no? So ayan mga kabajads, huhugutin natin dito sa ilalim. So unahin muna natin tong oil indicator, no? So ayan mga kabajads, so itong sa oil indicator maitim na yung kanyang bulb, no? So tendency yan na pundi na siya, no? So ayan mga kabajads yung kanyang bulb. So papalitan natin ng bulb yan, no, mga kabajads. Hahanap tayo ng 1.7 watts na bulb. So pwede natin kunin yung sa neutral switch, sa neutral para magamit natin, no. So ayan mga kabajads, kumuha muna ako ng ibang bulb kung iilaw ba siya, no. So kapag hindi umilaw to, ibig sabihin may problema yung linya o yung pinaka-socket, no, mga kabajads. So magte-testing tayo ng ibang bulb na 1.7 watts lang, no. So tapos itong yung socket nito, medyo susungkitin natin, papahigpitin natin yung kanyang mga connector para hindi siya maluwag. So kalimitan dyan naglo-lose contact, maluwag na yung pinaka-socket, na. So ayan mga kabajads, na. Tapos lalagyan ulit natin ng bulb. So ayaw pa rin umilaw, no. So ibig sabihin nito may problema to sa linya, itong sa oil indicator o kaya sa sensor, no. So isusunod natin i-check dito yung check muna natin yung ibang bulb o baka hindi niya kayang pailawin kasi halos 2 watts yung nakuha natin bulb, no. Dapat mga 1.5 1.7 watts lang. So ayan mga kabajads, no. Testingan natin ng ibang bulb, no. So ayan, kinuha ko muna ito sa battery indicator. So itetesting natin dito sa ating so ayaw pa rin umilaw yung ating oil indicator. So ibig sabihin yan may problema yung kanyang linya, no. So ito muna ang gagawin natin, tong MIL. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo umilaw na siya. Ibig sabihin lang na maluwag yung pinaka-socket niya, no. So ito yung sa MIL. So ibang klase yung kanyang bulb, no. LED na 1.7 watts lang. So medyo mahirap pumanap ng ganitong bulb, no. So ayan mga kabajads, sumiilaw na, no. So ibabalik natin. Okay, ayan, umilaw na yung MIL niya. Ang problema na lang natin ay yung oil indicator, no. So ayaw umilaw ng oil indicator niya. So yun yung ating i-check, na kung bakit ayaw gumana nung sa oil indicator.
So ito yung sa kanyang battery indicator. So ibabalik muna natin. So ito yung technique kapag lumuluwag yung ating mga socket, no? Susukitin lang natin yung pinaka mga socket niya para humigpit, no? So ayan mga kabadyads, naglo-lose contact siya. So karaniwan itong nangyayari kapag naglo-lose contact, nawawala yung ilaw, no? So ngayon na natitira na lang walang ilaw ay yung pinaka oil indicator. So tapos ito yung ilaw dito sa pinaka panel, no? So ayan mga kabadyads. So isa na lang ang problema natin. Ang problema na lang natin ay itong pinaka oil indicator. Bakit ayaw umilaw, no? So may power naman yung positive niya. So ayaw lang talagang umilaw. So ibig sabihin may problema dun sa linya, no? So ang gagawin natin pag tetest muna natin yung ground niya, kung gumagana ba ang ground, no? Gagamit tayo ng tester. Itetest natin yung ground niya kung active ba yung ground. Yung ground dito ay nanggagaling dun sa sensor sa likod, no? So ayan mga kabadyads. Kapag hindi umilaw yung ating tester, so ibig sabihin may problema dun sa linya o kaya dun sa sensor, no? So ayan mga kabadyads, ay umilaw nung kanyang. So ibig sabihin nito hindi nagana yung kanyang ground, no? O hindi gumagana yung kanyang sensor. So pupunta tayo dun sa sensor. So dito nakapwesto yung sensor niya sa banda sa oil filter. So kikiskisin muna natin yung pinaka sinasaksakan ng connector. Lilinisin muna natin para check natin kung gagana ba, no? So ayan mga kabadyads, no? Tinester ko, gumagana naman yung kanyang sensor. So ang problema nito ay madumi lang, no? So ayan mga kabadyads, medyo lilinisin lang natin yung pinaka sensor niya, yung connector. Lilihahin natin. So ayan mga kabadyads, na nililiha ko para magkaroon ng contact, no? Pagkalihan natin yan, isasaksak natin yung kanyang yung connector. Tapos itetest din natin, i-double check natin kung gagana na ba yung sensor, no? So ayan mga kabadyads, medyo binabanlatan ko lang konti yung kanyang wire. Tapos ilalagay natin dito yung clip ng ating tester. So tapos itetest natin sila. So ayan, gumagana, no mga kabadyads. Ibig sabihin gumagana na dito sa likod. Itetest natin sa unahan kung gagana na ba siya. So ayan mga kabadyads, na tinetest ko na dito sa socket sa unahan. So ayan, gumagana, no. Pag nilagyan natin ng bulb to, gagana na yan mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, umilaw na yung kanyang oil indicator. So yun lang yung simple tips ko sa inyo kapag hindi na ilaw yung inyong mga indicator light. So i-check muna ninyo dito kung alin ba yung problema. So ayan mga kabadyads, yung sinolve natin problema ngayon, yung ilaw ng MIL, no? MIL oil indicator. So yun yung wala dun sa unit niya, no? So nagwo-worry si customer kasi hindi na ilaw yung dalawa. Ang akala niya baka may problema ng malaki, no? So ayan mga kabadyads, yung ating video ngayong araw na to mga kabadyads.